Magandang buhay mga kaibigan. Naritong muli ang inyong matinikatang musikero channel upang magbahagi na naman ng kaalaman sa larangan ng matematika. Ang ating pag-uusapan sa sesyong ito is about Differential Calculus Limits of a Function Part 4, Illustrative Example ng L'Hospital's Rule. Pero bago ang simula, kung pwede lang, kung maaari lamang po, paki-subscribe na muna ng ating channel. At the same time, paki-press na rin ng bell button at ng like button nang sa gayon ay lagi po kayong updated sa aming mga videos. At ngayon naman ay maaari na nating simulan ang ating sesyon. Additional example, evaluate the limit of a function 1 minus cosine x all over x squared as x approaches to 0. At siyempre ito ngayon ang ating solution process. Substitute x is equal to 0 sa lahat ng x na may meron ng ating given function. Limit is equal to 1 minus cosine of 0 all over 0 square. In this situation, ang cosine ng 0 is automatically equal to 1 dahil kahit i-press man natin ang calculator natin, i-compute natin ang cosine 0, 1 pa rin ang makukuha nating value. Kaya sa ating numerator, 1 minus 1 is equal to 0. Sa ating denominator, 0 squared is still 0. At dahil ang sagot na nakuha natin is 0 over 0, ang ibig sabihin niyan, indeterminate. At dahil indeterminate ang ating solusyon, ang ating nakuhang sagot, na actually hindi pa yan ang ating final answer, ang ibig sabihin, kailangan na natin ng tulong ng L'Hospital's Rule. So using the L'Hospital's Rule, kailangan nating mahanapan ng derivative ang ating numerator and at the same time ang ating denominator. Sin x is actually the first derivative of our numerator. At sa ating denominator naman, ang derivative ng x squared is equal to 2x. 2x is the first derivative of the denominator. Ang ating limit ngayon is equal to sin x over 2x. The derivative of our numerator divided by the derivative of our denominator, or sin x is equal to 2x. Ang sin ng 0, kasi nga ang x is equal to 0, kaya nga ang ating numerator is sin 0. 2x is magiging 2 times 0 naman. Ano nga ba ang value ng sin 0? And 2 times 0, alam naman natin na 0 pa rin yan. Ang sin ng 0, kahit pindutin man natin ang ating calculator, sin ng 0, 0 pa rin ang ating mahanap na value. At ang denominator natin is 0 din. Nangyari na naman yung kanina, 0 over 0. Ang ibig sabihin, indeterminate pa rin. So ibig sabihin, hindi pa effective yung paggamit natin ng Hospital's Rule sa trial 1. Using the same method, L'Hospital Rule, kailangan natin ng trial 2. For second trial, again, we apply L'Hospital's Rule. Kailangan nating hanapin ngayon ang second derivative ng ating given function sa kanyang numerator. Ang second derivative ng 1 minus cosine x is actually cosine x. So babasahin ko. Cosine x is the second derivative of the numerator. Kung ating inanapan ng second derivative ang numerator, definitely sa denominator, same process pa rin. Ano nga ba ang second derivative ng x squared? Ang second derivative ng x squared is actually 2. So ulitin ko, babasahin ko lang. 2 is the second derivative of the denominator. Sapagkat ang x squared, ang first derivative nito is 2x at ang derivative naman ng 2x is actually equal to 2. Now, let us proceed now to our limit. Ang limit natin ngayon is now equal to cosine x, ang second derivative ng numerator, over 2 ang second derivative ng denominator. So, ang limit natin is equal to cosine x over 2. At dahil sa ang value ng x is equal to 0, ang cosine x now is cosine 0. And then over 2. Pero ano nga ba ang value ng cosine 0? Ang cosine 0, using our calculator, ang value na mahanap natin is equal to 1. Ang denominator naman is mariretain
ang denominator natin is still 2. Finally, ang ating sagot is 1/2. Thus, the limit of our function 1 minus cosine x all over x squared as x approaches to 0 is equal to 1/2. Hanggang sa muli, maraming salamat po. Thank you po sa inyo, sa aming mga manonood. Papuri sa Panginoon magpakailanman. Mabuhay ang bawat kabataang Pilipino. Maraming salamat po.